Gusto ko namang sagutin kasi yung nagbabash sa akin tungkol sa Perlas, no? Sa Pearl. Kasi may video na ako dito tungkol sa Pearl ang in-upload ko. Ano? Ngayon, may nagbash kasi sa akin, at sabi kasi, basahin nyo na lang po, ayan, nakalagay. Pero ang sabi niya kasi dyan, nagmamagaling-magalingan daw ako, ganon, na may masabi lang or may post lang. Parang ganun ang ibig niya sabihin, ano? Kasi hindi naman daw totoo, o ganun kabilis ang paggawa ng perlas. Yan ang sabi niya diyan, basahin niyo na po mga best, no? Hindi naman buhangin. Parang ganun ang sabi niya, no? Ngayon, best, dahil sa pagbabas niya ngayon, gusto ko lang, kasi baka may mabasa ng iba, akala ganun, ganyan, di ba? Gusto ko lang malaman ninyo mga best friend. Matagal ako sa pagiging appraiser. For 20 years pa ako naging appraiser, no? Bukod sa pagiging appraiser ko, sa mga experiences ko, sa mga watches, mga gold, diamonds, no? Pearl, ano po, nagre-research din ako. Kasi may mga workshop kami na iba't ibang klaseng workshop na inaatinan ako. Ano? Ngayon, bukod sa mga workshop po, nagre-research din po ako ng sarili ko, no? Pero yung workshop, sagot ng company namin yon, no? Kaya, yung nagbaba sa akin, para mas malinawan si sir na hindi naman ako basta may masabi lang o nagpo-post-post lang na hindi naman totoo, ano, na parang parang out of ignorance, no? Nag-ano lang ako, nagsasalita lang ako ganun. Hindi po may kasamang personal experience ko sa mga workshop at sa pagre-research ko rin dati pa ako nung ako'y nasa operation pa, no? Kasi nag-resign na po ako 2016 pa lang, ano? Dahil nagkaroon ako ng sariling negosyo. Ngayon, sasagutin ko lang po yung ating kaibigan na nagsabi na may masabi lang daw ako. Nagiging part 2 ito, no? Ganito po yan. Ito yung sagot ko na, no? Ulitin ko lang yung sinabi ko nung una. Ang isang perlas kasi, no? Ang isang perlas, no? Actually, may tatlong klaseng perlas Bukod dun sa Baroque pearl, mayroong tatlong klaseng perlas kasi mayroong natural, mayroong cultured pearl, may imitation. Ano? Hindi ko lang babagito sa inyo kung anong kaibahan nung mga pearls na yun. Tapos actually, mayroon pang sinasabing Tacloban pearl. Yung Tacloban pearl kasi, yun yung mga binagbabawal ngayon na magbenta ka ng Tacloban pearl. Ano po? So, balikan po tayo doon sa pinakasagot ko. Ang perlas po, nabuo yan, nag-umpisa sa irritation. Nagkaroon ng irritation kasi ang isang shell, no? Let's say kabibi po, no? Nagkaroon ng irritation. Bakit nagkaroon siya ng irritation doon sa katawan niya? Kasi mayroon siyang may na-detect siyang foreign object. Mayroon pumasok doon sa mollusk. Yung mollusk po, yun yung soft tissue ng perlas. No? Ng shell, ano ho? Na pumasok doon. Basta pumasok doon, yung foreign object na yun, maaaring buhangin, maliit na buhangin, maaaring yung mga parasito or parasite po, or maliliit na shell, pumasok doon sa ilalim ng kabebe. No? Kabebe lang po yung babanggitin natin. Bukas marami po kasi may mga talaba pa po yan. Ano? Ngayon, pagpasok kasi niyan, mairita ang isang perlas. So, doon na magre-release yung mollusk. Yung mollusk kasi, yun yung mag-release na siya ng nacre. Yung i-release niya, nacre po yun yung parang defensive, yun yung protection na gagawin niya kasi nagkaroon ng irritation, no? Maglalabas siya para yung parasito, let's say parasito na pumasok doon sa katawan or sa loob ng yung soft tissue ng isang kababy po ay babalutin. Ba't kailangan niyang balutin? Kasi nairita nga po siya. Nairita ang shell.
babalutin yun, no? Balutin niya ng balutin, no? Hanggang sa mabuo siyang perlas. Normally talaga ang perlas bilog eh. Bilog talaga ang normal sa mga perlas, sa mga bilog, no? Ngayon, yung pagbalot niya kasi, yung pagbalot ng isang shell or ng isang kabebe dun sa pumasok sa kanyang katawan sa foreign object na yon, umabot ng 2 to 3 years. Kaya sir, yung nagsabi sa akin na hindi naman, wala naman akong binanggit na ganun kadali yung pagbuo ng perlas. Umabot actually ng 2 to 3 years eh. Yung pagbuo ng perlas. More or less, no? 2 to 3 years. Kaya nga po ang nangyayari, matagal yung production ng natural pearl. Kung mataas ang demand sa market ng perlas, doon na pumasok yung talino ng tao. Yun na yung sinasabing cultured pearl. Best, no? Ano na sila ng sarili nila, mga yung talaba, no? Ano na sila? Naglalagay na ng sariling talaba at sila na mismo, ang tao na mismo ang mag-inject o maglalagay doon yung sinasabing yung mga foreign object, no, pwedeng mga shell na maliliit, sila na maglalagay. Kaya napapansin niyo po sa mga cultured pearl, pag mag-harvest sila, mas marami kaysa natural. Yun po yung nangyari, mas napabilis ang production ng perlas. Kaya yung mga perlas sa mga paligid natin, yung mga jewelry na nakikita natin may mga perlas, kadalasan po niyan ay mga cultured po. Bira lang tayo makakita ng mga natural pearl. Kaya in comparison naman po yung presyo ng natural, mas di hamak na mas mataas kaysa cultured pearl. Kaso lang po, yun na yung sinabi ko, mahirap ng tayo, hindi na tayo basta-basta nakaka-detect ng cultured at saka natural. No? Pero still, pareho silang perlas, mga best, no? Unlike dun sa imitation. Madaling maditik po kung imitation. No? Meron kasing, sa ibang bahagi na lang natin i-explain yung sa imitation pearl po, mga best, no? Tapos, yun na po ang gusto kong sagot doon sa nagbabasa sa akin. Sana po, huwag nyo naman sabihin na may masabi lang ako dahil bago ako nag-post dito, bukod sa mga experience ko, nag-research din po ako, mga best, no? Sa haba ng experience ko sa mga jewelry, mga best friend. Yun lang po. Hanggang sa muli po, maraming po salamat sa mga napadaan sa aking channel. Paki-subscribe na lang po, paki-share ang video ito. Paki-like and share po. Hanggang sa muli po, best. Bye-bye.